Good morning mga kalingap. Andito naman po tayo sa isang lugar, sa lugar po ng Santa Cruz. Meron po tayong pupuntahan po dito na isang may sakit. Magandang umaga po tay. Ano pa pangalan ninyo tay? Mimisyo. Ilang taon na po kayo? Iwang ka. Ganito po yan, kasi ngayon po ang sakit po ngayon ng tao po, malimit ang sakit ng tao, pagtaas ng acid. Ano ba yung, saan ba nagmumula yung pagtaas ng acid? Sa mga kinakain po na may mga chemical po. Ano po yung mga may chemical? Katulad po ng bitsin, ginisa mix, magic sarap, toyo, patis, suka, mantika, chichirya, soft drinks, alak. Saka yung nabibili po natin sa mga department store o grocery. Ang sa akin po, maging alerto lang po kayo sa mga ganang pagkain kasi po, yan po ang nagpapataas ng acid sa ating katawan. Ngayon, kapag tumaas ang acid sa ating katawan, ang piniperwisya po diyan ay yung ating litid, yung nervous system. Yung nervous system po natin ay pinatitigas niyan. Kaya minsan, meron kang maramdaman sumasakit ang ulo mo, ang likod mo, hindi ka nahirapan ka huminga, nahihilo ka. Yun po sa mga kinakain natin yan na pumapasok sa loob ng katawan natin. Ngayon po, ang totoong pagkain po talaga dyan, ang nagbibigay ng mineral sa ating katawan na yun ang magpapalakas at magiging healthy po tayo, wala tayong sakit. Mga pagkain po na kamote, saging na saba, yung berde pa po yung kulay, at yung luya po na inumin natin. Yan, kahit paano po, mabibigyan ng mineral yung katawan natin. Sa tanghali po, kailangan po kumain tayo ng gulay na kahit anong klaseng gulay po na ang ilagay, bawang sibuyasan sa asin. Yun po talaga yung kailangan ng katawan natin, yung mineral. Pagdating naman po sa hapon, kamote or saging naman sa kaluya. Yung ilalaga ang luya po. Yung kung may ubo tayo, saka sinisipon tayo, luya po talaga dyan. Ang lunas niyan, luya. O magluya po tayo. Kung may naramdaman po tayo sa katawan, kailangan po natin ang kumain ng may mineral. Kasi po ang totoo po na nagbibigay ng sakit sa ating katawan ngayon yung mga chemical. Sa umaga, lakad-lakad kayo, exercise. Yun po ang kailangan. Tapang. Kung ano ba bang gusto nyong kainin, yung mga bunga ng lupa, yung mga tanim na nakakain, mineral yon. Kahit anong gusto nyong pagkain, basta mga mais, mga mani, yung mga mani na nilalaga, yun. Basta yung marami naman po marami namang mga mineral, yung mga bunga ng lupa, yung tanim natin na nakakain, di ba po? Marami naman Yun po dapat ang kainin natin para kahit paano po, kasi yung mga matatanda po talaga, yan dapat ang kainin kapag may edad na. Asawa niyo po, stroke. Mga ilang taon na po siya? Mga ilang taon na po? Mga ilang taon na po? Isang taon ng December, pag-atake sa inyo. May nabugto daw po. Wala. Ang dahilan po ng ang dahilan po talaga ng pag-atake niyan, totoo po, ang dahilan ng pag-atake niyan, tumigas ang litid, nervous system. Bakit tumigas po? Sa mga kinakain niyan na may chemical. Yung po ang totoo nun. Kasi yung function ng dugo, ibang function nun. Yung function ng ugat, iba rin yun. Kasi kung pag-aaralan natin yung libro, may libro po kasi ako, pinag-aaralan ko yun, yung function ng ugat, iba yung function yan. Yung dugo din, may function din yan. Yung litid po ang tumigas dyan. Yun po ang nagkaroon ng problema dyan. Ang problema kasi ng stroke, o yung pamamanhid, una-una pamamanhid pa yan may maramdaman ka pamamanhid sa katawan mo. Ano yon? Pagtigas ng nervous system yun. Mga pagtigas na yun, nag-alarm na siya na mangyayari na sa'yo yung kakalat yung pagtigas. Kasi ang dahilan po noon, ang unang maramdaman ninyo, pagsasakit sa ulo. Yung likod niyo sumasakit yan, kumikirot yan. Baywang, kumikirot yan. Tapos dito sa pababa, may maramdaman ka dyan na pagtigas, yung mga kirot. Yun po yung ano niyan. Ibig sabihin niyan po,
tumaas ang acid mo sa katawan. Gawa ng kamay ng tao yan eh. Ibig sabihin may mga chemical yan. Kahit saan po tayo, kahit saan po tayo pumunta, kung yan talagang kakainin natin, hindi ka mawawala ng sakit. Kasi nga, yung kinakain mo, yun ang nagpapatigas ng litid sa katawan natin or nervous system. Ang ano po talaga dyan, ang kailangan po ng kainin, kung mayroon kayo naramdaman, pero kung wala naman, pwede kayo kumain kahit ano. Pero kung pag may sakit na po talaga kayo, kailangan na po yun tanggalin sa katawan natin. Ibig sabihin yung pagtaas ng acid sa katawan natin, kailangan na matanggal yun. Kasi yung katawan natin may acid yan, pero natural yun, ang acid na yun. Ngayon, ang kolesterol po, pag tumatagal yan sa katawan, nagiging acid po yan. Tumatapang yan eh. Kasi pag sinabing acid po, matapang na yun. For example, ano ba yung tapang ng acid? Pagka andyan na sa loob ng katawan natin. Sobrang init po yan. Alam mo yung muriatic acid? Ganun na po yan. Katindi. Kaya minsan may nakikita ka sa kidney natin, di ba? Yung dinadaanan ng bato. Umiitim yun. Acid po yun eh. Acid po yun. Gawa ng acid po yun. Yung acid na nasa katawan natin, tumapang. Di ba malimit sa mahilig sa soft drinks? Ang tinatamaan, kidney. Kidney talaga, pag mahilig sa soft drinks, saka yung chichirya, kidney ka agad yan eh, ang tatamaan yan. Mahilig sa chichirya, saka soft drinks. Tapos yung mahilig sa alak, liver naman. Pag mahilig ka sa alak, liver naman. Liver naman. Ibig sabihin, ang dahilan po talaga niyan, mga chemical. Kasi yung alak, may chemical yan. Yung soft drinks, talagang may acid yung soft drinks, chemical yan. Gawa sa chemical talaga yan. Saka yung chichirya, gawa din sa chemical yan. Grabe mga bitsin, asin. Basta't yung mga gawa sa chemical po, talagang pagdating ng panahon talaga, patitigasin yung litid mo. Patitigasin yung litid mo. Pero yung stroke po talaga ang tumigas ang litid. Hindi na yan makabalik sa dati. Babalik po yan. May paraan po dyan. Ang paraan po dyan sa ganyang mga sakit, ganun din po yun eh. Kaso po, medyo may katagalan po yan kasi nga po, baga tumigas eh. Ibig sabihin, matindi yung pagtigas niya sa loob ng katawan. Lalo, pag may edad na po, talagang ang pag-aasa natin din po, kung makaano pa siya, kung baga maka-recover pa siya. Kasi may edad na eh. 70. Oo, may edad na po sa kasi. Kaya, ang ano na natin dyan, kung makakayanan pa ng mga mineral na agapan siya. Kung tutusin kasi, Painom pa ako ang oh, yun ang po yung lunas niyan eh, mineral. Ano ba yung mga mineral po? Kasi baka sabihin nyo, ano ba yung mga mineral? Yung mga mineral po yan, katulad ng saging, na mga tanim natin. Mais, mga kamute, yan ang mga mineral po. Ang problema, alaga man sa buno, spray. Hindi, kahit may spray po yan, hindi naman napapasok yung laman yan kasi may balat nga eh. Kung may spray man, hindi naman focus, hindi sa concentrate. Ang concentrate po kasi yung mga pagkain eh. Lalo kasi pagka meron na po kayong naramdaman, talagang iwas na po kayo kasi may naramdaman nga po kayo eh. Ngayon, so, may solusyon. Kasi ang sa akin po, solusyon ang dala ko eh. Ano ang solusyon dyan? Yung mga pagkain na mineral po. Yun po ang solusyon dyan. At saka kapag may sakit po kayo, huwag yung higa. Kasi kapag hiniga nyo po yan, lalong manghihina yung, siyempre pag humiga ka, manghihina ka niyan eh. Hindi mo mapaglabanan yung sakit mo. Diba, tumitigas na nga yung katawan mo, tapos parati ka pang humiga. Lalong titigas yan. Kailangan talaga, may naramdaman ka sa katawan, ilakad-lakad mo yan. Para magkaroon ka ng lakas. Ikaw din ang gagawa ng lakas mo eh. Magmumula yung lakas sa katawan mo rin eh. Para magluwas yung mga kuwan. Opo. Kasi kung parati mo higa yan, lalo ka manghihina eh. Hindi yan hinihiga yung sakit. Ang sakit, ginagawa yan. Parang normal ka pa rin. Kasi pag hiniga mo yan, obserbahan nyo po yung may sakit, hiniga niya parati. Totoo po yun eh. Kasi kapag may sakit ka, kailangan i-ano mo yan,
ikilos-kilos mo yan. Kasi kapag hindi mo ikilos yan, manghihina ka niyan. Manghihina ka niyan. Oo, amo. Kaya hindi po pwedeng higa yan. Para sa turang kaso po, pag hinigla mo, may Oo. Natapos na po natin ang interview sa mga may sakit. Maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, kay Ate Jack, at sa mga viewers po na patuloy na sumusuporta, at yung mga sponsor po na walang tigil po sa pagtulong sa Kalinga. Maraming salamat po. Bye-bye.